Para panoorin natin tong isang AI video mga tol, no? Na kung saan lahat ng sinasabi ng batang to ay talagang totoo. Ito ating pakinggan mga tol. So AI video lang ito mga tol, no? Credit doon sa may-ari ng video na to. So ipaparinig lang din natin sa ating mga followers para ma-real talk yung mga nasa katungkulan, mga namumuno sa ating gobyerno na talagang lahat ng sinasabi dito sa bidyong to ay totoo. Ito panoorin natin mga tol. Ano ang masasabi mo sa bilyon-bilyong piso na ayuda na inilalabas ng gobyerno? Totoo bang may katiwalian sa likod ng programang ito? Sige, pag-usapan natin yan, Idol. Ang lahat ng sasabihin ko ay sarili kong opinyon at obserbasyon. Alam mo, marami ang matatamaan. Pero real talk lang tayo, Idol. Akala ng marami ang 4P sa tupad ay tulong para sa mahihirap, pero sa likod nito ay isang sistema ng korupsyon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at kung paano ginagamit ang kahirapan ng mga Pilipino para sa political interest ng mga politiko. Ayon sa gobyerno, sinusuri daw nila ang listahan ng 4Ps. Gamit ang proxy means test, isang scientific procedure daw para tukuyin ang poorest of the poor. Pero ang katotohanan, mas matimbang ang Kamag-anak system, kakilala system kumpara sa sinasabi nilang proxy means test na yan. Dahil ang mga tagalista o enumerators ay dumidepende sa mga barangay officials. Kaya madalas ang nakakasama sa listahan ay mga kaalyado ng mga nasa posisyon. Kaya ang tunay na walang-wala at mas nangangailangan ng tulong ay sila pa ang wala sa listahan. Isa pa itong programang tupad na ang sistema ay mas talamak. Kunting walis picture, masabi lang na may ginawa 10 tao na may hawak na walis para sa isang balat ng candy. Halinaw na isang programa na walang direksyon. Ganon din ang libu-libong ghost workers na nasa listahan habang kalahati ng pondo diretso sa bulsa ng opisyal. Ang isa pang malupit na katotohanan, ang discount sa kuryente ng 4Ps member ay hindi galing sa budget ng gobyerno. Ang discount na tinatamasa nila ay isang cross-subsidy. Ibig sabihin, ang ibang bayarin ay ipinapasa sa bill ng mga ibang consumer. Karamihan ang sumasalo nito ay ang middle class na hirap din sa pagbabudget. Sa madaling salita, kinukuha ang ayuda mula sa bulsa ng mamamayan at hindi sa budget ng gobyerno. Harap-harapan tayong niloloko ng mga buwayang nakabarong. Isa pang real talk, Idol, ilan sa mga beneficiary ang gumagawa ng ipinagbabawal na teknik. Ang talamak ng sanla ATM, online sugal, alak, at iba pang bisyo. Di ko sinasabing ginagawa ito ng lahat, pero dun lang tayo sa realidad at katotohanan. Alam naman natin nangyayari ito. Tamaan na ang dapat tamaan, pero ipinakita ng Commission on Audit Report na 90% mga pamilya ay nanatili pa rin mahirap kahit 13 years na silang nasa programa. Isa ba itong tulay para makaahon sa kahirapan o para gawing tamad ang mga tao? Bakit sa kabila ng maraming issue at butas, bakit mas pinipili ng gobyerno ang ganitong programa? Ang sagot, political interest at political survival. Ang ayuda ginagamit para pigilan ang pag-aaklas ng mga nagugutom at tools para sa utang na loob tuwing eleksyon. Ang ayuda kinukuha mula sa kapwa mahirap at ginagamit para sa politika. Mananatiling malabo ang pangarap nating pag-asenso habang ang sistema ng gobyerno ay bulok